ABS-CBN News and Current Affairs. Panig sa katotohanan, panig sa pagbangon ng bayan. Sa ulo ng mga nagbabagang balita, isda sa ilang fish pond sa Pampanga namamatay na dahil sa El Nino. Halaga ng pinsalang dulot sa agrikultura sa buong bansa aabot na sa 8 bilyong piso. Mga baboy at baka sa Occidental Mindoro nagkakasakit na rin dahil sa sobrang init, pero mga mag-aasin nakikinabang. Lakas CMD Vice Presidential Candidate Edu Manzano, iiwan na raw ang showbiz manalo-matalo man sa eleksyon. 6 na taong gulang na bata sa Negros Occidental ay tinuturing na bayani matapos iligtas ang 4 na buwang kapatid sa sunog. Alamin ang mga patok na pagkakaabalahan ng inyong mga anak ngayong summer. At mga veteranong between matinee idols, indie film stars, pati komedyante, magsasalpukan sa Acting Awards ng 2010 Urian. Live mula sa ABS-CBN News Center, Manila. Ito ang TV Patrol Sabado. Magandang gabi, Pilipinas. Kami ang mga patrol ng Pilipino. Nagpapalita at naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Kapamilya, naitala ngayong araw ang pinakamataas na temperatura sa Metro Manila. Ayon sa Pag-asa DOST, umabot sa 35.8 degrees Celsius ang temperatura ngayong araw sa Metro Manila, ang pinakamainit sa pagpasok ng taong 2010. Kasabay nito, lalo pang tumindi ang pinsalang dulot ng El Nino. Ayon sa Department of Agriculture, aabot na sa 8 bilyong piso ang halaga ng nasirang pananim. Namamatay naman sa init ang mga isda sa ilang fish pond sa Pampanga. Nagpapatrol, Zen Hernandez. Nagsisimula na ring mga matay ang mga isda sa Pampanga. Sa fish pond na ito sa Barangay Pasak sa bayan ng Minalin, 50 hanggang 80 piraso ng tilapia ang namamatay kada araw. 10 tonelada din ng tilapia ang nangamatay sa Magat Dam sa Isabela noong isang linggo. Bunsod ng matinding init ng panahon. Pero mas tinututukan pa rin ngayon ng gobyerno ang supply ng bigas. Umabot na kasi sa 8 bilyong piso ang pinsala ng El Nino sa agrikultura at pinakamatindi pa rin ang epekto sa mga palayan at maisa ng Region 2 o Cagayan Valley na umaabot na ng 5 bilyon. Ang magsasakang si Alejandro Porgoso, umabot na sa 6 na ektarya ang natuyong palayan. Tuyo nga sir, anong magagawa namin kung walang kaming mukhang tubig? Ginagamit lang daw itong El Nino phenomenon as an excuse to import more rice. But the reality is, a lot more farmers are crying. May mga ibang reports that would indicate that the figure would be higher than the 8 billion that I was saying. Pero ito po ay in the process pa of verification. Reklamo naman ng isang grupo ng mga magsasaka, bakit wala pa ring natatanggap na tulong mula sa gobyerno ang mga magsasaka na nasa mga lugar na tinamaan ng El Nino. Parang nangyayari dito, mga drawing lamang, pero yung para tumagos ito sa mga magbubukid sa kanayunan na tinatamaan ng El Nino ay wala. Sinasabing aabot sa 1.7 billion pesos ang pondong inilaan ng gobyerno bilang pantugon sa pinsala ng El Nino. Zen Hernandez, Patrol ng Pilipino. Sa Occidental Mindoro naman, nagkakalagnat na ang mga baboy at baka dahil sa tindi ng init. Pero may benepisyo namang naidulot ang El Nino sa industriya ng asin doon. Exclusive nagpapatrol, Jenny Reyes. Sobrang taas ng temperatura na dulot ng El Nino sa Occidental Mindoro sa buong maghapon. Napalala pa ang kakulangan ng supply ng tubig at panunuyo ng mga damo at iba pang pagkaing halaman. Kaya ang resulta, nagkakasakit ang mga hayop. Sa gabi, ang nagiging problema rin namin ay yung sobrang lamig. So kinabukasan, yun, nagkasapir na sila lang kwan, medyo lagnat. Kaya naman ang ilang may-ari ng hayop, tinurukan agad ang mga ito ng gamot na kontralagnat. Si Aling Erlinda mayat maya ay pinapapaliguan ang mga baboy para maibsan ang masamang pakiramdam ng mga ito. Ang baboy kasi parang tao rin eh. Pagka mainit, may inuubo rin, sinisipon, nilalagnat. Pero di lang daw puro negatibo ang epekto ng El Nino. Ang mga mag-aasin ikinatuwa ang matinding sikat ng araw dahil sa buenas na dulot nito sa kanilang kabuhayan.
Kung dati kada 2 araw lang ang kanilang ani ng asin, ngayon araw-araw na silang nakakakuha ng hanggang 55 kaban ng asin. Sa tigpala, siyempre takot sila sa init. Pero sa amin dito, pabor sa amin yung init. Dahil kalaki din kita namin pag magandang ani, magandang init. Pero nakaigi man sa kanila ang tagtuyot, di pa rin daw nila hinihiling na magtagal pa ito dahil alam daw nilang mas maraming napeperwisyo dahil sa El Nino. Jenny Reyes, Patrol ng Pilipino. Patuloy na tumataas ang bilang ng mga namamatay dahil sa rabies. Ayon sa Department of Health, posibleng umabot ito sa 300 kaso ngayong taon. Kaya't pinaigting ng ahensya ang pagpapabakuna, hindi lamang po sa mga aso kundi pati sa mga tao kontra sa rabies. Papatrol, Abner Mercado. Hindi nagsugat yan o dumugo yan? Bakas pa ang kagat ng aso ng kapitbahay sa 4 na taong gulang na anak ni Mary Jean na si Sherlyn ng Barangay Langka, May Kawayan, Bulacan. Nakita ko po siya, kinagat ng aso. Sakmal na yung yung paa niya. Yung aso, anong klaseng aso? Pitbull po yun. Agad-agad namang pinabakunahan ni Mary Jean ang anak. Kasama ang kaso ni Sherlyn sa tumataas na talaan ng DOH ng mga nakakagat ng aso. Halos 300 na ang namamatay sa rabies kada taon, karamihan dito ay mga bata. Kaya't itinutulak ng DOH ang pagpapabakuna hindi lamang sa mga tao kundi maging sa mga aso. Kanina, inilunsad ng DOH sa University of Makati ang mass vaccination sa mga alagang aso. Isa si Rita na nagpabakuna ng aso. Safety ako sa kung makakagat siya. Hindi ako magkaroon ng problema. 160 pesos kada bakuna ang bayad sa animal bite centers ng DOH. Payo ng mga eksperto sa mga nakakagat ng aso. Pag nakagat po ng aso, yung kanilang mga anak na expose po sa rabies, ang number 1 po kinakailangan gawin nila sa bahay pa lang. First aid sa bahay, which is very important. Na dapat huwag nila kakalimutan. Hugasan with soap and water for 10 minutes. Yun po, very important po yun. Pag nagawa na nila po yun for 10 minutes, bababa po yung likelihood na magkaroon yung rabies yung bata. Simula pa lang ito, pero target ng DOH pagdating ng 2020 ang tuluyang pagsawata ng rabies sa bansa. Abner Mercado, Patrol ng Pilipino. Tiniyak ng Meralco na walang brownout ngayong weekend. Mababa kasi ang demand na kuryente kapag walang pasok sa opisina. Pero hindi pa matiyak kung wala ring brownout sa susunod na linggo. Ayon kay Engineer Josecito Sulit ng NGCP, may aasahang dagdag ng supply ng kuryente dahil gumagana na ulit ang ilang dating sirang planta tulad ng Ilihan Block D at ang Santa Rita Modules 10 at 30. Lahat sa Batangas pati ang Kalayaan Hydropower Plant sa Laguna. Ibig sabihin magkakaroon ng reserba sa Luzon at sa Visayas sa Lunes. Pero problema pa rin ang supply ng kuryente sa Mindanao. At susunod, Lakas ni Vice Presidential Candidate Edu Manzano, iiwan na raw ang showbiz manalo o matalo man sa eleksyon. ilang OFW mula Saudi sumisigaw ng hustisya. Janitress ang inaplayan pero pagiging caregiver ang kanilang pinagsakan. At alamin ang mga patok na pagkakaabalahan ng inyong mga anak ngayong summer sa pagbabalik ng TV Patrol Sabado.